Hi mga kabar! Barchikadora here! Welcome back sa ating channel where legal chika made simple! Ituloy na natin ang chika sa part 2 ng landmark labor case ni Hesansa versus Bright Maritime Corporation. Dapat updated kayo sa part 1 ha, para hawak mo ang beat. Kaya ano, tara? Ang tanong, why did the labor arbiter rule against Hisansa's full claim? Sabi ng labor arbiter, mas may bigat, mas kapanipaniwala, at mas kumpleto raw ang pagsusuri ng doktor ng pinapalakad na kumpanya. Bakit? Kasi nga naman, ilang buwan nilang binantayan at ginamot si Hisansa mula nang umuwi siya ng Pilipinas. Pangalawa, pinuna ng labor arbiter na ang sariling doktor daw ni Hesansa ay naglabas ng Total Disability Certificate matapos ng napakaikling konsultasyon. Sabi ng korte, hindi pwedeng mas matimbang ng isang mabilisang check-up ang ilang buwang medikal na pag-aalaga at monitoring na ginawa ng medikal ng mga eksperto ng kumpanya. Ang sakit, di ba? Parang sinabi ng labor arbiter na walang sinabi ang doktor mo. Mas magaling pa rin ang doktor namin sa kumpanya. Pero makinig kang mabuti dahil dito na nagsisimula ang tunay na hustisya. Heto ang pinakamalaking pagkakamali ng marami kapag natatalo sila sa labor arbiter. Akala nila kapag grade 11 na ang sakit, pwede ka nang dumiretso agad sa Court of Appeals. Naku, bawal na bawal na bawal na bawal po yan. Parang aakyat ka lang ng ligaw. Hindi ka pwedeng dumiretso muna agad kay lolo at lola hanggat hindi ka muna dumadaan sa magulang. Kapag lumaktaw ka at tumakbo ka agad sa Court of Appeals mula sa labor arbiter, ibabasura lang ng CA ang kaso mo dahil sa tinatawag na premature appeal o sa madaling salita, huwag kang atat. Hindi ka sumusunod sa tamang proseso. Kaya naman, ano ang tamang ginawa ng abogado ni Hisansa? Noong matanggap nila ang bad news na grade 11 lang ang ibibigay sa kanya, mayroon siyang 10 araw para umaksyon. At sa loob nito, naghahain sila ng tinatawag na Notice of Appeal and Memorandum of Appeal para iakyat ang kaso sa NLRC na nabanggit natin kanina na maggulang sa prosesong ito. Pero ang masaklap na katotohanan, mga kabar, kahit sa NLRC, binaliwala pa rin ang pakiusap ni Hisansa. Pumanig pa rin ito sa labor arbiter. Pero nag-file pa ulit siya ng huling hirit, isang motion for reconsideration, para sabihin, baka naman NLRC, baka pwedeng pag-isipan niyo pa ito ulit. Pero ibinasura pa rin ng NLRC ang kanilang petisyon. Ano nga ba ang issue sa kasong ito? Whether or not the grade 11 disability assessment issued by the company designated physician constitute a final, conclusive, and definitive medical assessment within the mandatory 120 or 240-day period under the Labor Code and the POEA SEC. And second issue, whether or not the seafarer's failure to initiate third doctor referral is fatal to his claim for permanent total disability benefits despite the company's prior failure to issue a valid and timely medical assessment. Sa desisyong isinulat ni Associate Justice Garland, milinaw ng Supreme Court ang napakahalagang panuntunan para sa mga manning agency at foreign principals. Ang sabi niya, the medical assessment should be final, conclusive, and definite. Hindi pa bago-bago, hindi bitin, hindi pansamantala. Dapat malinaw nitong isinasaad kung ang seafarer ba ay maaari nang bumalik sa trabaho, fit to work na ba, o kung ano ang eksaktong grado ng kanyang permanenteng kapansanan. Ang sabi niya rin,
Kung hindi makapaglabas ang doktor ng kumpanya ng final, conclusive, and definite decision sa loob ng 120 or 240 days nang walang mabigat na dahilan, ang kapansanan ng seafarer ay otomatikong ituturing na permanent total disability. Dahil dito, idineklara ng Supreme Court na may karapatan si Sansa na makuha ang buong benepisyo para sa permanent total disability dahil bigo ang kumpanya na magbigay ng tamang assessment sa takdang panahon. The Supreme Court established two vital labor law doctrines in this case. First one is the doctrine on the timeliness and definitive of medical assessments. Company doctor must issue a final definitive assessment within 120 or 240 days. An interim or incomplete rating triggers automatic total disability. Second doctrine is the doctrine on the third doctor referral rule. Ang ibig sabihin niyan, ibinasura ng Supreme Court ang paboritong palusot ng mga kumpanya ng barko para hindi bayaran ng mga seafarers. The third doctor process is only triggered if the company doctor must first provide a legally compliant assessment. Ano daw? Bago sabihin ng kumpanya na may dapat nag-third doctor kayo, kailangan muna na ang sarili nilang doktor ang naglabas ng ulat na mabilis, malinaw at final sa loob ng 120 or 240 days. Ngayon, kung ang ulat ng doktor ng kumpanya ay bitin, huli sa oras o pansamantala lang, walang karapatan ng kumpanya na humingi ng third doctor. Hindi pwedeng umakyat sa step 2 kung bagsak ang kumpanya sa step 1. Dati kasi, kapag walang third doctor, automatic ibinabasura na ng mga korte ang kaso ng mga seafarers. Pero ngayon, sabi ng Korte Suprema, hindi kasalanan ng seaman kung walang third doctor. Kung sablay naman sa simula pa lang ang medical na ulat ng kumpanya. Hindi pwedeng gawing escape clause o palusot ng kumpanya ang panuntunang ito para takasan ng kanilang obligasyon kapag ang sarili nilang medical team ang unang pumalya sa batas. Kaya naman, ang final ruling, the petition for review on certiorari is granted. Respondents Bright Maritime Corporation and Navios Ship Management Incorporated are hereby ordered to jointly and severally pay petitioner Hesansa with legal interest at the rate of 6% per annum. Narito ang nilalaman ng final ruling ng kasong ito. The petition for review on certiorari has been granted. There has been a reversal of lower courts and awarding of permanent total disabilities at ang lahat ng kabuuang monetary awards ay papatawan ng 6% legal interest per annum mula sa petsa ng finality of judgment hanggang sa ito ay tuluyang mabayaran ng kumpanya. Paano nga ba ginamit ang Rule 65 at Rule 45 sa kasong ito? Rule 65 is the petition for certiorari, ginamit mula NLRC patungong Court of Appeals. Ang focus is the error of jurisdiction. Noong natalo si Sansa sa NLRC Commission, hindi siya pwedeng mag-appeal agad sa CA na para bang nagrereklamo lang ulit na masakit ang likod niya. Ginamit niya ang Rule 65 upang patunayan na ang NLRC ay nagkasala ng grave abuse of discretion. Ibig sabihin, nagbulag-bulagan ito, nag-abuso at binaliwala ng NLRC ang mga ebidensya at batas na pabor sa isang seafarer. Mas mahabang panahon dito. Meron siyang 60 days para mag-apila sa CA. Samantalang, ang Rule 45, ang Petition for Review on Certiorari, ginamit naman mula CA patungong Supreme Court. Ang focus nito, ang maling pagbasa sa batas o ang error of law. Noong natalo naman si Sansa sa CA dahil sa issue ng Third Doctor Rule, umakyat siya sa Supreme Court gamit ang Rule 45. Dito, ang argumentong ginamit niya ay ang question of law. Ipinamukha niya
at ng kanyang abogado na ang mismong interpretasyon at aplikasyon ng CA sa batas, particular na ang 120 to 240 days rule at POEA contract ay mali at sablay. Mas lalong nakaka-stress ang deadline dito. Bibigyan ka lamang ng 15 days para maihain ito sa Supreme Court mula ng pagkabasura nito sa CA. Para hindi tayo malito, dapat alam natin kung sino si labor arbiter. Siya ay isang quasi-judicial officer assigned to a regional arbitration branch of the NLRC Commission. Ang role niya, they have the original and exclusive jurisdiction over labor management disputes such as illegal dismissal, unfair labor practices, and monetary claims arising from employment. Samantalang ang commission naman, ito ay tumutukoy sa National Labor Relations Commissions at alinman sa mga divisions nito. Ito ang appellate body o lupong ng tagasuri ng NLRC. Kapag ang labor arbiter ay nagpalabas ng desisyon sa unang pagdinig, ang komisyon ang may kapangyarihang mag-review o dinggin ang apela mo. Pinamumunuan ito ng isang chairman kasama ang iba pang mga commissioners na itinalaga ng Pangulo ng Pilipinas. At upang mabilis na maaksyonan ng mga kaso sa buong bansa, ang komisyon ay nahati sa magkakaibang dibisyon sa Luzon, Visayas at Mindanao at bawat dibisyon ay binubuo ng 3 commissioners. At ang kanilang tungkulin ay dinggin at pagpasyahan ng mga apela mula sa mga desisyon, utos o resolusyon ng mga labor arbiter at meron din silang kapangyarihang magpalabas ng temporary restraining order o injunction upang pigilan ang matinding pinsala ng mga usapin na may kaugnayan sa welga, strikes or mga lookouts. At kapag nagpupulong ang mga lupon, yun ay tinatawag nilang en banc. Sila ang bumubuo ng mga panuntunan, alituntunin at mga internal na patakaran ng NLRC. Sa labor cases sa Pilipinas, bawal ang shortcut. Hindi ka pwedeng dumiretso agad sa pinakamataas na hukuman. May tinatawag tayong ladder of appeal o ang tamang hagdanan ng hustisya. Alamin natin kung ano ang 4 na hakbang na dapat mong daanan. Una, ang labor arbiter. Dito nagsisimula ang lahat. Dito mo formal na isasampa ang iyong reklamo, gaya ng illegal dismissal, kulang na pasahod o mga disability claims ng mga seafarers. Ang labor arbiter ang unang makikinig at magpapasya sa kaso mo. Ang pangalawa, ang NLRC Commission Main Office. Kapag nag-appeal ka, ang mga commissioners ng NLRC na ang magre-repaso sa desisyon ng labor arbiter. Titignan nila kung may pagkakamali ba sa naging hatol. Paano kung natalo ka pa rin dito? Ang unang remedyo ay maghahain ka ng Motion for Reconsideration o MR sa NLRC mismo. Bawal kang tumalon agad sa korte. Dahil sa batas, kailangan mo munang ubusin ang lahat ng paraan bago ka dumiretso sa CA. Ang pangatlong ladder, ang CA via Rule 65. Kapag binasura ngayon ng NLRC ang iyong MR, dito nalalabas ang kaso mula sa sangay ng executive at aakyat sa tunay na hukuman. Pero teka, hindi ito normal na appeal. Gagamit ka rito ng Rule 65 or Petition for Certiorari. Ibig sabihin, kailangan mong patunayan sa Court of Appeals na ang NLRC ay nagkasala ng grave abuse of discretion o matinding pag-aabuso ng kanilang kapangyarihan. Kung matalo ka pa rin sa CA, maghahain ka ulit ng MR sa kanila bago ang huling hakbang. At ang Court of Last Resort, ang Supreme Court via Rule 45. Ito ang tinatawag na Court of Last Resort o ang pinakahuling hantungan ng hustisya sa Pilipinas. Aakyat ka rito gamit ang Rule 45 or Petition for Review and Certiorari. Pero tandaan, sa antas na ito,
questions of law lang ang pinag-uusapan. Ibig sabihin, hindi na muling magtitimbang ng mga lumang ebidensya ang mga judges. Ang susuriin na lang nila ay kung tama ba ang pagkakaintindi at pagpapatupad ng batas. Tulad ng sikat na kaso ng seafarer na si Hesansa na tinalakay natin, nito lang, natalo man siya mula sa step 1 hanggang step 3. Pinatunayan niya na kapag sinundan mo ang tamang proseso at nakarating ka sa Korte Suprema, makakamit mo pa rin ang hustisya. Kaya lagi nating tandaan, walang dumidiretsyong daan para makabit ang hustisya. Dapat susunod pa rin tayo sa tamang proseso nito. Mga aral na natutunan natin sa kasong ito para sa mga seafarers, ang interim report ay hindi final na hatol. Kung bibigyan ka ng doktor ng kumpanya ng mababang disability grade level, ngunit ito ay pansamantala o interim report lamang, huwag kang pumayag. Naputulin agad ang gamutan mo sa ilalim ng batas kapag hinayaan ng kumpanya na lumipas ang 240 days nang walang final, conclusive and definite medical assessment, ang iyong kapansanan ay automatic na ituturing na permanent and total disability. At sa ilalim ng batas, karapatan mong makakuha ng full benefits. At para naman sa mga kumpanya, sa mga money agencies, bawal gamiting trap ang technicalities kung ikaw ay nasa bad faith. Palaging ginagamit ng mga kumpanya ang panuntunan sa POAA contract na kailangang mag-refer ng isang third doctor kapag magkaiba ang hatol ng doktor ng kumpanya at ng sariling doktor ng seafarer. Ngunit ayon sa kasong ito, hindi pwedeng gamiting panukat o sandata ng kumpanya ang third doctor rule kung sila mismo ang naunang nagpakita ng bad faith. At para naman sa mga tribunal o mga estudyante ng batas, ang hustisya ay mas matimbang kaysa sa mahigpit na panuntunan ng ebidensya. Sa ilalim ng Article 227 ng Labor Code, ang mga labor proceedings ay hindi mahigpit na nakatali sa mga technical ng rules of evidence. Ang pangunahing layunin ng labor courts ay tignan ang tunay na kalagayan, ang tunay na kalusugan ng mga manggagawa. Hindi pwedeng ibasura ng isang certificate lang ng isang doktor ang isang seafarer dahil lamang sa simpleng technicalities, lalo na't kung ang layunin ng batas ay protektahan ang mga mahihina, ang mga manggagawa. Narito ang sample bar question na kung saan tinutukoy ng problemang ito kung ano ang mas matimbang sa mata ng batas, ang mga legal technicalities at palusot ng kumpanya o ang tunay na kondisyong medikal at hustisya para sa manggagawa. Kung meron kang sagot, i-comment mo lang, i-post mo muna, tapos type mo yung sagot mo. At ito naman po ang ating suggested answer. Comment lang sa baba kung meron ka ring sariling sagot sa ating comment section. Nag-enjoy po ba tayo sa kaso ni Hesansa? Parang di pala totoo ang kasabihan na basta seaman, si manloloko, no? Kasi sila pala ay naloloko din. Hay! Pero kahit may mga bad faith ka, huwag mo pa rin kalimutang i-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa ating mga bagong legal chika. At i-share mo na din to sa kachika mo na mahilig magsabi ng idemanda mo na yan. Chika lang. Kaya mo yan. Kita kits. Bye!